tayong excess in the amount of, hinahanap ko lang po yung slide, sorry. 173.4 billion, and then dun po sa indirect subsidy, meron pong 38.8 billion. This is for 2023 alone. Ibabalik na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang hindi nagamit na government subsidy ng state health insurer. Sa isinagawang pagdinig sa Kamara, sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na napagkasunduan ito kamakailan ng PhilHealth Board. Natuklasan ang sobra-sobrang pondo sa pagdinig ng House Committee on Health kaugnay ng mga panukalang amyendahan ang Universal Healthcare Act o Republic Act No. 11223. Inatasan na rin ng PhilHealth Management na ibalik ang nasa 89.9 billion pesos na halaga ng hindi nagamit na government subsidy. Ayon sa PhilHealth, naisauli na sa Bureau of Treasury ang nasa 20 billion pesos noong Biyernes, May 10. Kwenestyon naman ng mga mambabatas kung bakit hindi maibalik agad ng PhilHealth ng buo ang hindi nagamit na pondo. Most of these funds are in investments, and if we pre-terminate, then we will incur pre-termination fees and penalties, Mr. Chairperson. And we are also concerned, Mr. Chairperson, on the payment of reimbursements to hospitals. That's why we are maintaining a certain amount of fund to sustain our payment to the hospitals, the health facilities. Bunsod nito, muling naungkat sa pagdinig ng House Committee on Health ang usapin na dapat bawasan ang sinisingil na premium contribution rate ng PhilHealth o kaya naman ay palawigin pa ang benefit packages ng state health insurer. Kayo, PhilHealth, clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Kami rin po dito, nabibilaukan po. Hindi namin po malaman kung anong gagawin. Pero klaro po na kailangan talaga natin i-adjust pababa talaga ang inyong sinisingil. May panukala ring wag nang isali sa kukunan ng PhilHealth contribution ang Overseas Filipino Workers o OFWs. Ang OFWs po natin, if I may reiterate, trillion of pesos, 37.2 billion US dollars po ang binibigay sa coffers natin. So we are just saying from the OFW party list and our colleagues na hindi po ba dapat na ibigay naman natin on a bigger scale. Sila po ang the reason why our economy is afloat. Ngunit para po sa aming apela, konsiderihin rin po natin na paano naman po yung mga dependents ng mga OFWs. Samantala, kabilang din sa reformang isinusulong sa Kamara, kaugnay naman ang paglikha ng Catastrophic Health Insurance Program na nakalaan para sa mga senior citizen. Bukod pa ito sa kasalukuyang sponsorship coverage ng pamahalaan. Ang pondo maaaring kunin sa mas mataas na sin taxes ayon kay Albay Representative Joey Salceda, chairperson ng House Committee on Ways and Means. There is room for catastrophic health insurance or carving a catastrophic health insurance for senior citizens within the PhilHealth system. Magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito na naman ako, si Cathy Binag. Anyway, may share lang ako sa inyo kasi marami rin akong kaibigan sa medical field. So, ang dami-dami pala talagang doktor na sobrang disappointed dun sa nangyari sa PhilHealth. Hindi raw makatao talaga. Kasi parang konti lang parang yung pera na yung pwede nating gamitin para maging libre na ang pagpapagamot ng mahihirap, lalo may mga cancer na nagda-dialysis. So, naiiyak sila. Naiiyak ho sila dun sa mga pangyayari na ganon. Kasi parang napaka-selfish lang ng ginawa ng gobyerno na kunin, na gawing extra fund rather than ilagay na lang nila doon sa mga importante na paggagamitan katulad ng pagdadialysis na ating may hirap na kababayan na walang pera sa pagpapagamot. So basically kasi, alam niyo po, nung nasa Congress ako, nakita ko kung paano kasi donation dyan maliliit lang. Kasi imaginein mo, pag may cancer ka, ang tagal ng gamutan. So pag wala kang enough money, may tendency talaga hindi mo ma-survive yung pagkakaroon mo ng cancer. Hindi ka manalo sa sakit na yon. So eto na sana yung pagkakataon na sana yung budget na extra ng PhilHealth
iniligay na lang nila doon yung budget na yung sobrang budget na yan nang marami pang natulungang kababayan nating Pilipino. Yung sensitivity ng gobyerno sa needs ng mahihirap mukhang kulang. Parang hindi na pa-priority ang mahihirap. Parang ang nangyayari right now is kung saan yung mas malaki ang kitaan rather than kung saan malaki ang marami ang makikinabang. Alam niyo po yun. So, tayo po, gamitin niyo po yung social media niyo nang magkaboses kayo at ipaglaban po natin yung bansa natin sa mga tiwaling opisyal na ganid, na gumagamit ng droga at saka hindi tapat sa tungkulin nila. Rather, umupo sa kanilang pwesto upang samantalihin ang kaba ng bayan. So, magdasal po tayo, wag po tayong magsawa kasi sabi nga, ang kasamaan ay hindi nananalo sa kabutihan. God bless po, and God is good and we are all guided and loved. Bye!